Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Sa buhay natin, when we go through things in our lives, there are moments sa buhay natin na mapapatanong tayo, saan ako patutungo? Meron pa bang mangyayari? Diba? Will God still complete His promise? Tutuparin pa ba ng Panginoon yung kanyang mga pangako sa akin? Yung mga bagay na na-prophesy sa akin? Diba? All of us, as Christians, as people who love God, who love Jesus Christ, who are called according to His purpose, meron tayong pagkakatawag ng Panginoon at bawat isa sa atin may pangako. Either someone prophesied on you when you were starting, or maybe you read in the Bible and the Lord spoke to you, maybe in a dream or vision. Lahat tayo may mga pangako ng Panginoon. But sometimes napapa-question tayo. Tutuparin pa ba ng Panginoon ito? Given the situation that I'm going through, day in, day out, ito yung nangyayari. Parang imposible, di ba? Parang walang gagawin ang ating Panginoon. Minsan napapatanong tayo, ayos pa ba ang aking sitwasyon? May magiging maganda pa bang mangyayari? Gagaling pa ba ako sa aking karamdaman or sakit? Di ba? Magpo-provide pa ba ang Panginoon? Parang nandito na ako, nasusukol na ako. Nandito na ako sa moment ng buhay ko na naiipit na ako, wala na akong patutungon, wala na akong tatakbon, wala na akong tatalunan. And yet God is telling us today that He is the author and the finisher of our faith. When you look at it, parang simple lamang siyang topic. Pero kapatid, this is very much important for all of us. Napaka-importante nito. Kasi yung pananampalataya na meron ka, ako, lahat tayo, na naging dahilan para ikaw ay makaligtas. Mula sa impyerno mapunta ka sa kalangitan balang araw. Yung pananampalataya na yan na binigay mo, yung faith na ibinigay mo sa ating Panginoong Hesus ay hindi galing sa iyo, kapatid, hindi galing sa atin, kundi galing sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang may akda, siya ang author and siya ang finisher. Meaning, sinasabi niya, sa ibang translation po ng salitang author sa Biblia ay foundation or original. Siya ang pinagmulan. Siya ang pinanggaling. Kaya ka nananampalataya, kaya ka naniniwala kay Jesus. Bago ka pa niya create, nilagay niya na yan sa puso mo. Alam niya kung magiging sino ka balang araw. Alam niya ang katapusan mo. And the finisher, sa ibang translation, it's also made as perfecter. Meaning, alam ng Lord, along the way, matutumba ka, babagsak ka, mawawala ka sa direksyon. Alam ng Lord yun. Hindi siya nagtiwala sa isang tao na alam niya perfecto. Alam niya bawat isa sa atin ay may mga dungis. Meron tayong mga kakulangan, may mga stains. No one among us is perfect, and yet our God is perfect. Ang ating Ama, ang ating Diyos ay perfecto. So kung alam niya hindi natin kakayanin natin sa pamamagitan niya because He will make us finish. Tutulungan niya tayong matapos yung hindi natin kayang tapusin. He is the finisher or the perfecter of our faith. So take heart, kapatid. In this life, we will find a lot of troubles. In this life, we will find a lot of problems and challenges. Haharapin natin yung kapatid. Because ang mundo na to ay hindi perfect. Minsan may narinig ako isang tao, ang buhay namin parang impyerno. Sabi ko, kapatid, ang impyerno walang katumbasan sa buhay dito. Pero ganun din yung langit na buhay sa langit ay walang kaparehas dito. Minsan akala natin nabubulag tayo sa ating sitwasyon na iniisip natin na pinababayaan tayo ng Diyos. Impyerno na ang sitwasyon ko. No, kapatid, walang kaparehas, katumbas ang impyerno sa dinadanas natin sa lupa. Comfortable pa ang buhay mo, kapatid. Comfortable. Napakaayos. If you only see the other people who are suffering, sasabihin mo yung suffering mo, wala palang kwenta yung suffering ko. Mas mahirap pala pinagdadaanan niya. Diba? And yet no one is belittling your suffering. Walang nagmamalit ng yung pinagdadaanan. Pero remember na hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan. And yet yung pinagdadaanan ng bawat isang tao sa mundo na to ay walang katumbas sa kabilang buhay. Meaning, yung paghihirap na sobra-sobra sa impyerno at yung blessings at rewards na meron sa langit ay walang kapantay sa lupa. Habang nandito tayo sa lupa, i-appreciate natin yung blessings sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? On earth as it is in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. Alam ng Lord
The true life, we will go through so many things. Maliligaw tayo, mawawala tayo sa direksyon and all. Pero siya ang ating katuwang, siya ang tutulong. Na maranasan natin dito sa mundo na to, the goodness of the Lord in the land of the living. Plano ng Panginoon na bless ka. Plano ng Lord na pagalingin ka. Plano ng Lord na bigyan ka ng mga biyaya. Plano ng Lord na bigyan ka magandang buhay. Hindi kahit kailan ang pinlano ng Panginoon na parusahan ka. Wala po yan sa plano ng Panginoon na parusahan ka, pahirapan ka. No? And yet, of course, kapatid, may mga consequence ang ating mga kasalanan. Totoo yun. Pero even if we go through a lot of things in life, kasama natin ng Panginoon. Tutulungan niya tayong tumawid. Nung pinili niya si Judas, nung pinili niya si Peter, nung pinili niya si Pablo, lahat sila. Alam niya na magkakamali at magkukulang. Pero alam niya rin kung sino makakatapos mula sa kanilang pinagsimulan. Ito po nakita natin sa isang social media platform. It says here that we trust the next chapter because we know the author. E nakita po natin yun sa Instagram. And kung magtitiwala tayo, dapat magtiwala tayo kasi alam natin kung sino may akda. Kung sino ang author ng ating mga buhay. Kung sino ang author ng iyong pananampalataya. Bakit ka nanampalataya sa Diyos? Bakit sumama sa ating Panginoong Hesus? Bakit ka nag-follow? Diba kanina sa kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Why? Why do you need to trust Him? Because He is the author of our lives. We know na hindi pa natin alam yung susunod na kabanata. Yung susunod na mangyayari sa buhay natin next month, next week. Nobody knows the future. Wala nakakaalam, kapatid. But God knows. Jesus knows. And so therefore, we should trust Him. Knowing that He is the author and the finisher of our faith. In Hebrews 12:2, in the New King James Version, it says here, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So alam na natin, no, ng ating Panginoon ang ating may akda, ang may akda ng ating buhay. Ang siya rin ang magtatapos ng ating buhay at pananampalataya. Ang mismong buhay natin ay isang testamento, isang testimony to our faith. Because lahat tayo may mga magagandang bagay na mangyayari, mayroon din mga bagay na hindi okay. Pero ang tanong, magtitiwala ka ba sa Panginoon? Di ba? What is your assurance na may gagawin ng Panginoon? Ano pang confidence na meron ka? Kasi hindi mo nakikita. And I remember this past few weeks, grabe po yung nangyayari. There are times na hindi ako makahinga, na hindi ko na nasasabi sa aking family. There are times na talagang yung parang hininga ko nandito na. Hindi na, halos din na pumapasok yung hangin. Hirap na hirap tayong huminga. Na? Pero I had faith that God will deliver me because He has promises in my life. Although I cannot feel it at the moment, alam nyo, kakain ka lang ng pagkain, iinom ka lang ng tubig para may bara. Ganun. Para may nakaharang. But I trusted the Lord, knowing full well na siya ang author and finisher of my faith. Na pag sinabi niya, natatawid ako, tatawid ako. Hanggat may hininga, you will do this. Bakit? Sino nag-create sa atin? Sino nakakaalam ng ating mga kahinaan at kalakasan? Sino ang gumawa ng ating mga cells, tissues, muscles, your heart, your brain, your spinal cord, everything in your body was made by the Lord. He designed it. He designed us. And why would we not trust Him? Na kaya niyang ayusin ang nasira. Di ba pag kami project ka sa eskwelahan, pagka nagka-problema yung project mo, kaya mo siyang ayusin. Kasi ikaw may gawa nun eh. Di ba? Pag tinanong ka ng teacher, paano to? Paano yan? Bakit tatanggal to? You can explain. Pwede mo ipaliwanag. Why? Because you created it. And so the same with the Lord our God, we know that we can trust Him because He created us. He is our author. And not only the author of our lives, but the author of our faith.
That's the very difference from religion. Yung religion kasi, pag relihiyon, yung relihiyon ng mga, alam niyo na po, ng mga iba't ibang kasamahan at kapatiran na hindi po nasasaad sa Biblia. They are trying to go to heaven by their own actions. Kaya kapatid, kahit sobrang bait mo, akala mo sa sobrang bait mo pupunta ka ng langit? No. You cannot go to heaven by your own actions. Sabi nila ay pupunta naman sa langit yan kasi napakabait na tao. How do you know? Kilala mo ba siya pag natutulog na siya o pag natutulog ka? Nakikita mo ba siya pag tulog ka na? No. Only God knows kung gaano kabuti o kasama ang isang tao. At sinabi ng Panginoon, everyone has fallen short of the glory of God. Walang sino man na mabuti. No, not one is righteous, sabi niya. But only Christ Jesus. That's why you cannot go by religion, ng relihiyon. Being a born-again Christian is not a religion. It is an act of faith. Nananampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita, naniniwala ka na ililigtas ka niya mula sa impyerno at dadaling ka niya sa langit balang araw, giving you eternal life. That is an action that you do by believing in God through Jesus Christ. And so, by doing that, by giving faith to Jesus Christ, by turning your life to Jesus Christ, you are making Him the author and the finisher of your faith. Hindi ikaw, kapatid. Kasi may times na matutumba ka, magkakasala ka, magkakamali ka, namali ka ng nagawa sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ba nun, titirisin ka na ni Lord? Titirisin na kita kasi nagkasala ka na, tapos ka na. Ganun. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Yes, mapaparusahan tayo pag tayo nagkakamali sa harapan ng ating Diyos. Pero ang Diyos natin ay hindi ganun. Mapagmahal ang ating Lord. Gusto niya tayong tulungan na magbago. That in the consequences of our lives, He's trying to perfect us, to finish our faith correctly. Wala po yung pinagkaiba sa mga magulang. Di ba? Mga magulang, pag nagkasala ba ang kanilang mga anak, ay, wala na, katapusan mo na. Hindi ka na pwedeng maging anak. Okay? Hindi ka na pwedeng mabuhay kasi nagkamali ka. No. That's not the process. The process of parents is kapag nagkamali ang anak, i-correct. Tuturuan ng tama, di ba? Ipapaalam mo yung naging mali. Take note po sa mga parents kasi may mga parents hindi po kinukorek ang mga anak. Ayaw paluin. Sabi ng Bible, di ba? Spare the rod, spoil the child. There's a reason ba't tinuturo ng ating Diyos na paluin ng mga bata. Paluin para hindi nila ulitin. Because pain is a teacher. Di ba ganun po sa atin? Kapag napahawak ka sa kalan, hindi mo sinasadya, nahawakan mo yung kalan, hindi mo na siya ulit hahawakan. Kasi bakit? Napasok ka. Masakit. Pain is a teacher. In the same way, kapatid, huwag kang magagalit sa Lord. Pagka may tinuro sa'yo, you're chastised. Lalo na kung may naging pagkukulang ka. Minsan yung pagkukulang, hindi kasalanan eh. Maybe hindi ka nagpa-pray, baka wala ka ng tiwala sa Diyos, di ba? Maraming ways para magkulang sa Lord. Hindi lang sa kasalanan. But when God is teaching you something, just listen to the Lord. Follow, surrender. That's the technique. Pero marami sa atin, galit pa sa Lord. Pag tinuturuan ng tama, ayaw. Di ba dapat ganun din sa magulang? Provided na yung magulang ay tama. Because most of the time, ang magulang, majority of the time, hindi pa magtuturo ng mali sa anak. Although may mga magulang na pasaway, pero may mga magulang na magtuturo ng tama para sa kanyang anak, lalo na pagbata pa yung anak. Meaning, to teach and to correct. Ganon din natin Panginoon. That's why He is the author and the finisher of our faith. Through the process na naglalakad tayo sa buhay, kapatid, madadapa tayo, magpa-fail tayo, magpa-fall tayo. Kasama yan. Pero in that process, God will teach us, will sustain us, will make us survive through His help. Hindi niya tayo pababayaan. Di ba ganito yung sa mga disciples, sa mga disipulo, yung 12 disciples. Siyempre, nabawasan ng isa kasi yung isa nag-betray si Judas. And in that process, namatay ang ating Panginoong Hesus. Nung namatay, nagkawatak-watak sila. Why? Kala ko ba siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas? Bakit patay na siya? He's supposed to be a king.
He's supposed to save all of us. Now, how can He save us if He's dead? But in that process of 3 days, yung 3 araw na nawala ang ating Panginoong Hesus, tinuturuan niya yung bawat isang disipulo kung paano magtiwala sa Kanya, kung paano manampalataya. Because wala yung kasama nilang Panginoon. The same way, kapatid, in life, there are times na magiging alone ka. Yung feel mo na parang, teka, nasan ka, Lord? Akala ko ba katuwang kita, akala ko kasama kita, bakit ako lang ang may problema? Hindi ka naman kasama dito. Di ba? But in that process of distance and isolation, that is when the Lord works the most. Yung akala mo walang ginagawa, Lord, yung nagtatrabaho ang Panginoon sa buhay mo, inaayos yung sitwasyon. Hindi mo nakikita. Diba? Ang bilis natin mawala ng pag-asa. Lord, wala ng pag-asa. No. Doon gumikilos yung Panginoon. Hindi mo alam lahat ng gera sa likuran mo, ng mga kaaway at ng Panginoon. Ang daming gera, hindi mo nakikita. Ng mga angels and demons fighting for your soul, for your life, for your future. Because takot sa yung kaaway. Diba? Siguro nabalitaan nyo na. Si Donald Trump, this man is not a perfect man, but he worships the Lord Jesus Christ. Binaral po siya kanina. And yet the Lord God saved him because God has a plan for his life. Kapatid, ano man ang gawin ng kaaway, the weapon will be formed, but it will never prosper. Kung may plano ang Panginoon sa iyo, kapatid, kahit anong gawin ng kaaway, wasakin lahat-lahat, bigyan ka ng sakit kung ano pa, he will never be victorious. Because God will have the final say. Why? He is the author and the finisher. Hindi ka pwedeng patayin ng kaaway. He has no authority to kill you or me or any one of us. Tandaan mo yan, kapatid. Di ba may paboritong pamahiin yung mga Pinoy, baka matulak ka ng demonyo. Hindi po totoo yun. He has no authority over you. Only if you give him authority. Pag kinikurse mo yung sarili mo, pag sinusumpa mo yung sarili mo, pag nagkakasala ka, doon lang siya nagkakaroon ng powers. Di ba remember Job? Nagpaalam pa siya. Sabi niya, kaya lang naman pinupuri ka ni Job kasi ganito ginagawa mo niya, subukan mo ganito. Nagpaalam siya. He cannot do anything to you or me if God did not allow it. Only if God allows it. Because ang ating Panginoon ang mag-finish. You might think na wala ng pag-asa, pero the Lord will finish everything. He will be the one to perfect everything in your life. So huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. It's easy for us to give up. Just like the disciples. Kasi wala 3 days. Nagulat sila, bumalik. Nagpakita, kaya napatakbo sila, nakita nila. Bakit nagpakita sa atin, di ba? Pinarealize lang sa kanila ng Panginoon yung kakulangan ng kanilang pananampalataya, ng kanilang tiwala sa Panginoon. Kasi it's not about your own trust sa Lord. Kapatid, hindi yung kagalingan mo o yung lakas ng puso mo sa Panginoon. Kaya minsan may nagsasabi na, ay sa kanya binigay ng Lord niya kasi matindi yung faith niya sa Lord. No. Everyone has a different calling, pero all our faith is from the Lord. Yung faith mo galing niya sa Panginoon. Ibinigay niya sa puso mo. You can do it because God is helping you. Without God's help, you cannot survive. Take it into heart, kapatid. It is the Lord who is the author and the finisher of your faith. Yung focus point na binigay sa atin natin Panginoon dito, it is the hardest to deal with the unknown. Yung hindi mo kaya explain. Napakahirap lang sa sitwasyon pag hindi ka handa. Pag unplanned, unknown, uncertain, paano to? Teka, hindi ko ito napag-practicean na. Di ba? Yung tinawag ka sa recitation ng teacher, o tinawag ka, Mr. Ganyan, Miss Ganon. Tayo ka at sabihin mo kung ano yung sagot sa question na to. Ang problema, yung na-review mo, chapter 1, yung chapter 2 yung tinanong sa'yo. Di syempre, gulong-gulo ka syempre, you are on the spot. You were put on the spot and you have to answer. Kaya ka kinakabahan na kasi hindi mo alam ang sasagot mo. Because it is unknown. Just like sa buhay ng bawat isa sa atin, when we encounter the unknown things, di ba? Yung hindi may paliwanag na sakit, di ba? Hindi mapaliwanag na gastos, parang yung pera nauubos parang tubig. Yung hindi ka magkatrabaho, magka-business, kahit anong gawin mo.
You're praying for this for so many years, for so many months, parang walang nangyayari. It is unknown, uncertain, unplanned. But that is life. Ganyan ang buhay, kapatid. Sometimes, binabato tayo ng buhay ng kung ano-anong bagay. Di ba? Nagkasala na nga sa atin, tayo pa yung pinapalabas na mali sa mga tao. Di ba, yung mga gaslighters, they will do something wrong and then palalabasin nila na ikaw pa yung masamang tao. It's hard for us to deal with the unknown. Kaya hindi natin makita na ang ating Diyos, ang author and finisher of our faith. Because unknown. Lord, teka, paano? Sasamahan mo ba ako? Parang di ko na to kaya. Ang hirap nito. Di ba? But that's the Lord's plan. For us to go through some things in life na hindi natin kaya paliwanag o hindi natin kakayanin talaga. Hindi mo kaya. And so He can show His glory upon you and your life. And so that yung faith mo ay mapaperfect niya. Ipeperfecto ng ating Panginoon yung iyong pananampalataya sa Kanya. Sa Psalm 46:10 in the ESV version, it says, God is our fortress to the choir master of the sons of Korah. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So ano po yung ibig sabihin nito? Bakit importante itong salita na ito na sinasabing, be still and know that I am God? Kasi para sa hindi po nakakaalam, mga kapatid, si Korah po, ay ito po yung kinain ng lupa. Dahil nagrebelde sila, dahil nagalit sila, bakit si Moses lang ginagamit ng Lord na makarinig ng salita ng Diyos? Sila yung, din naman, nagbi-ministry sa church. Nagalit sila, nainggit sila kay Moses. Kaya kapatid, maging maingat tayo sa pakikipag-away sa mga anak ng Diyos. Because God is protecting His sons and daughters. Don't fight. You bless. Don't fight. Don't attack. So, ganito po yung nangyari kina Korah. Kasi nainggit sila. Bakit kayo? Bakit si Moses lang? Pwede rin naman kami. Anak din kami ng Diyos, hindi lang kayo. Bakit siya lang ba ang may calling? Parang ganun. So, sa pagkainggit na lang ganyan, naghahanap ng Lord. O, sige, makulit kayo. Yung mga sumunod kay Korah, doon kayo sa kabilang linya. Yung mga sumunod kay Moses, dito sa kabilang linya. At bigla po lumindol ng sobrang lakas at nabiyak ang lupa. Sa pagkabiyak ng lupa, kinain po si Korah at ang kanyang pamilya at angkan. That's a tragedy, kapatid. Isang malaking trahedya. Natakot ang sangkatauhan ng panahon na yun, sa buong Israel. Knowing na galit ang Diyos. Pero kapatid, may mga nakasurvive doon. Yung mga anak ni Korah, nakasurvive sila. At sila yung gumawa ng psalm na to ng awit. This is a song to worship God, to praise God. Even if the unsteadiness of the situation, the uncertainties, the unknowns of the situation, they trusted the Lord. They made this song, be still and know that I am God. Mga anak ni Korah, you are going through so much tragedy right now. Namatay ang inyong nanay at tatay. And yet I will be here with you. I will help you. I will not let anything happen to you. Your lives will not be destroyed because I am for you. I am favoring you. Mahal kita. Sa mata ng mga tao, it's impossible na. Pero in the eyes of God, it's not. It was unknown for everyone what to do. Napakahirap kasi hindi sila handa sa naging sitwasyon. Pero sinasabi ng Panginoon kina Korah sa mga anak ni Korah na kahit nawala yung mga magulang nila, nawala yung angkan nila, the Lord will make them survive. The Lord will sustain them. The Lord will empower them, equip them, and bless them. At isa po yung mga lahi nila ng mga anak ni Korah sa mga pinagpalang lahi sa buong Israel. Because they have faith in God. Hindi po nila sinisi ang Diyos. Kaya kapatid, huwag mong sisisihin ang Diyos. Marami taong ginagawa ganun. The Lord does not like it at mas lalo tayong parurusahan. If you want to be blessed in life, glorify God. The Lord will not do anything na hindi po natin deserve, or kung hindi man natin siya deserve, ay wala siyang ibang plano para sa atin. Meaning, kung pinayagan ng Lord na dumaan tayo sa something na mabigat at ito ay unfair, may plano siya pagkatapos nito. Pagpapalain ka niya. Ililigtas ka niya. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan na. But your assignment is to trust Him.
to have faith that He is the author and the finisher of your faith and your life. Tutulungan ka niya. Dapat ganun gawin, kapatid, ang gagawin mo. Kaya yung mga disipulo nung panahon ni Jesus Christ, di ba? Nung si ating Panginoong Jesus ay umangat na. After 3 days, bumalik siya and then umangat ang ating Panginoon. Bumalik na sa langit. Ang naiwan yung mga disciples. There came a time na sila po hinahunt down ng mga Pariseo para patayin. Isa-isa sa kanila ay talagang gustong hulihin at patayin. Pero pinakita ng Panginoon that despite everything, no, in their eyes, it's impossible. Pero ang Panginoon, sinuportahan sila, bawat isa sa kanila. It was an uncertain time in the eyes of the believers. Kasi ito po yung parang birth stage ng mga believers, ng Christianity. Hinahabol at pinapatay ang mga born again during that time. Ang tawag sa kanila, the believers or the members of the way. Hindi pa sa kanila tawag born again Christians. And yet they trusted the Lord. And the Lord sustained them. But they were questioning, paano na to? Hinahunt down tayo, nagkakawatak-watak na tayo. Magbubuhay pa ba tayo? May mangyayari pa ba? Paano na yung ministeryo ng Panginoon? Pero hindi nila alam, sa pag-hunt down sa kanila, sa paghuhuli sa kanila, sa paghabol sa kanila, yung pala yung magiging dahilan para sila lumipat sa iba't ibang lugar at yung salita ng Diyos kumalat. Kaya nga tayo lahat ng mga Gentiles, mga hindi Israelita, nakakilala sa Diyos. Why? Kasi kumalat yung salita ng Diyos eh. Dahil sa trahedya na nangyari, kumalat yung salita ng Diyos. So, always look into situations, into problems, into challenges as a blessing in disguise from the Lord. The enemy wanted it for evil, but the Lord wanted it for good. Tandaan mo yung kapatid, pag may nangyari sa buhay mo na hindi maganda, look at the silver lining. Maybe the Lord has a plan. Bakit pinabayaan ng Lord na mangyari ito? Kasi meron siyang gagawin pagkatapos nito. Hindi pa tapos ang Lord. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi nga, diba? Why? Because sino yung pag-asa mo? Yun yung ating Panginoon. Siya ang ating katuwang, siya ang ating katulong. Hindi niya tayo iiwan. Pero huwag ka magtaka, kapatid. There are times in your life na parang mapapaisip ka, nandito pa ba ang Lord? Kasama ko pa ba siya? Iniwan niya na ba ako? That's normal, kapatid, of being a human. But the thing is, you have to trust Him even if napapa-question ka sa isip mo. Just like John the Baptist, one of the greatest prophets, no? A prophet/apostle ng Panginoon, John the Baptist. Siya po yung nag-bless sa ating Panginoon, yung nag-baptize sa ating Panginoong Jesus. Wala na raw siyang katulad, sabi ng ating Panginoong Jesus. Yun ang description kay John the Baptist. He walked in power of the Lord. And napatanong siya isang araw. Nakulong kasi siya eh. Uncertain, unknown na nangyari sa kanya. Teka Lord, bakit nangyari ito? Nakulong ako. Diba? Yun yung time na malapit na siya mapugutan ng ulo. Sabi niya, pakitanong mo nga si Jesus Christ ba talaga ang Messiah? Kasi nag-iisip ako kung siya ba talaga. Napapatanong pa siya. Knowing that he is John the Baptist. Yung tinatawag niyong Saint John. John the Baptist. So siya mismo napatanong. Kahit na pinakita ng Lord yung power dito sa tao na to, naglalakad siya sa disyerto, sa kawalan, pero binibigay siya ng pagkain ng Lord. Diba? Ganun katindi, para siyang si Elijah, Prophet Elijah. He was the John before yung disciple John. So si John the Baptist napatanong siya. So kung si John the Baptist napatanong, ganun din tayo mga tao. He's also not perfect like each and every one of us. We all fail, fall, and all. Sometimes we doubt. But in all of those things, remember, kapatid, one thing, that God, Jesus Christ, is the author and the finisher of our faith. Siya po ang may akda at ang may katapusan ng ating pananampalataya. So kung sinimulan niya ng Panginoon, gagawin niya hanggang katapusan. Kaya ngayon, darating niyo na siguro yung kanta na, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kung sinimulan ng Lord to,
Bakit hahayaan niya na trahedya ang katapusan? Di ba? Kung ikaw ay anak niya, magtiwala ka. Kasi maganda ang plano ng Lord para sa iyo. Plan to give you a hope in the future. I plan not to harm you or to destroy you. Mahal ka ng Diyos. Ilagay mo yan lagi sa puso at sa isip mo. Huwag mo isipin na tinalikuran ka ng Panginoon. Hindi po ganyan ang design ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, di ba, you're supposed to be the head and not the tail. The lender, not the borrower. You are the daughter and son of the living God. You are the daughter of Christ. You are the son of Christ. Nung tinanggap mo ating Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng royal blood, kapatid. You are royal blood. Lagay mo yan sa puso at isipan mo, ikaw isang special ng ating Panginoon, special na anak ng ating Panginoon. Hindi po yung parang iniwan ka na yan sa ere, pagkatapos mo manampalataya, okay na yan. Kaya mo na yan. No. You have protection. You have angels with you, together with you. Because alam ng Panginoon kung ano yung meron ka. Simula nang tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. May plano siya, kapatid, para sa iyong buhay. Yung takeaway na binigay sa atin ng ating Panginoon dito, number 1, we may fail and fall, but we will rise again. Bumagsak ka man, tumumba ka man, bilang a righteous man or woman, pag tinawag ka ng Panginoon, tatayo ka muli. Yan ang disenyo ng Panginoon. Hindi niya dinisenyo tayo na maging perfecto. No, it's not part of the plan. We are not perfect, but we need Him. We are dependent on God. That's the reason that bakit hindi po tayo nakabase sa religion. Nakabase tayo sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat tayo nakadepende sa Kanya para tayo tulungan, magbago, maging mabuting tao, maging maayos, maging mapagmahal. Diba? There are times that we will fall and fail, and yet God will sustain us and change us, perfect us. Fear not, for the Lord is a strong tower. Ang ating Diyos ay matinding pader or isang malaking kastilyo na ating masusumpungan at mapupuntahan kapag tayo nasa trouble or problema. Diba? Pag may mga times sa buhay natin na parang feeling natin na hindi nagagawin ng Lord yung promise niya, na parang, teka Lord, mangyayari pa ba yung mga promise mo sa buhay ko? Tingnan mo yung nangyayari, ano to, ganyan, ganon. Tulungan mo ako, Lord, isave mo ako. Remember that the Lord is a strong tower. Matatakbuhan mo siya pag kailangan mo ng tulong. Hindi siya nandyan para iwanan ka. Nandyan siya para samahan tayong lahat. Pangatlo, God has a covenant of peace for us. So meron pong pangako, may kontrata, pinirmahang kontrata ng ating Panginoon, na pag siya'y tinanggap mo, you have these promises from Him. Kaya nga sabi niya, di ba, it is done, it is finished. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Meron siyang plano para sa isa't isa sa atin. In Proverbs 24:16, in the NASB version says, "For a righteous person falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in time of disaster." So there are times that we fall, we fail, and all. Big sabihin ko, may time na nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo. May mga time na hindi na natin kaya yung pagsubok, sobrang pagsubok, sobrang problema. May remember, this past few months, sunod-sunod po yung mga karamdaman na dumating po sa atin. Grabe po. Halos hindi na tayo makahinga sa dami ng mga dumating na problema. Pero God sustained us. Because pinangako niya yun. Sabi niya, we might fall 7 times and more, but we will rise again. Siya ang ating katulong at katuwang. Hindi tayo pababayaan. No? And God is not looking for perfect people. Yun yung kailangan natin maintindihan, kapatid. Hindi tayo ginawa ng Panginoon para maging perfecto. But what God is wanting from us, is desiring from us, is in requiring from us, is surrender. Surrender to perfection. Meaning, hindi ka perfect na tao. Hindi tayo perfect. Magkakamali tayo, magkukulang tayo. Pero kailangan mo isurrender yung buhay mo sa Panginoon. Isurrender mo yung kasalanan mo, isurrender mo yung mga bisyo mo, isurrender mo yung mga kahinaan mo, isurrender mo yung pangangailangan mo, isurrender mo yung panalangin mo. Ibigay mo lahat, kapatid, sa Kanya. Huwag ka mag-iwan sa sarili mo. Ng kahit piso, kahit ano. Huwag ka magtago. Ibigay mo lahat sa Lord. Lord, hindi ko to kaya. I need you. Save me. Change me. Make me a better person. Perfect me to be a better person. Make me righteous in your eyes.
I want to be holy. I want to be consecrated. Make me a sanctuary. Because you are the temple of God, kapatid. Templo ka ng Diyos. So that is His design. He knew from the very beginning that there are times that you will fall and fail. And yet He wants you to rise up again, to change, to be better. Be the better person. Yun ang sinasabi natin, Panginoon. In Proverbs 18:10, in the NIV version, it says, "The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe." And the Lord is like this, kapatid. Kahit na times na imposible in our eyes, sabi ng doktor, ito na raw mangyayari, wala na raw mangyayari maganda, di ba? Sabi ng bangko, kukunin itong gantong gamit dahil malaking utang, dumating yung naniningil ng pautang, maybe that's I'm not sure if this is a loan company or something nang naniningil, di ba? Or maybe yung bill ng kuryente, napakataas, hindi natin kayang bayaran. All sorts of problems and troubles will come upon our lives. But yet we forget to give it first to the Lord. Na tumakbo tayo sa ating Panginoon. Lord, kailangan ko ng tulong. Save me. Hindi, ang unang-unang gagawin natin, kapitbahay, kapag-anak, tulungan mo ako, save mo ako. Hindi sila ang unang tatakbuhan natin. As a Lord. Diba? Minsan kakapit tayo sa patalim. Minsan gagawa tayo ng masama na hindi maganda. And then, blame natin ang Lord pag gumawa tayo ng hindi maganda. Samantalang tayo pa yung nagkasala sa Panginoon. So kapatid, when we are going through troubles in life, when we tend to forget ng ating Panginoon, ng author and finisher of our faith, go to the Lord. Surrender to Him. Lord, Ikaw ang tower ko. Alam ko nakikita mo ang bawat sitwasyon ko. Hindi ko nakikita lahat. Pero ikaw, kitang-kita mo, alam mo ang future. Alam mo yung kailangan ko. So Lord, Ikaw ang magligtas sa akin. Hindi mo akong pabayaan, huwag mo akong iwan, Panginoon. Kailangan kita, O Lord. So magtiwala tayo sa ating Diyos. Yung last verse na binigay sa atin ng Lord in Ezekiel 37:26-28 in the NLT version, it says, "And I will make a covenant of peace with them, an everlasting covenant. I will give them their land and increase their numbers, and I will put my temple among them forever. I will make my home among them. I will be their God, and they will be my people. And when my temple is among them forever, the nations will know that I am the Lord who makes Israel holy." Itong pangako na to, hindi lamang to sa Israel, na lupang Israel. Because you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you are now part of the heritage of Israel. So yung covenant ng Panginoon ng peace, ng kapayapaan sa buhay natin, ay pangako ng Panginoon hindi lamang sa Israel, kundi sa iyo, sa ating lahat, na mga anak niya. Hindi po sa lahat ng tao yan. We have to make a choice to believe in God. We have to make a choice of Jesus Christ. Nung sinabi ng Lord in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Hindi niya sinabing, "For God so loved the world," and then He saved the world. No. That whosoever believes, yun ang kailangan. Kailangan mo manampalataya sa Kanya, kailangan mo tumakbo sa Kanya. Because He is the author and the finisher of your faith. Pag sinabi niya, gagawin niya. Parang katulad ng mga magulang natin. Diba? Yung mga magulang, minsan kahit na wala na sila, ibibigay nila para yung kanilang mga anak mabuhay. Diba? Gagawin ko to para sa anak ko, mabuhay lang ang anak ko. How much more ang Panginoon? Kasi may mga magulang nakakalimot sa anak. Pero ang Diyos hindi nakakalimot. So yung pangako ng Panginoon, mula sa simula hanggang ngayon, yung pa rin yun. Kung pinangako niya sa iyo, nabibigyan ka niya ng ganitong blessing. Kung pinangako niya sa iyo, pagagalingin ka niya. Nakalagay sa Biblia, "I will heal all your diseases." Kung may sakit ka, pagagalingin ng Lord lahat ng diseases. Hindi niya lang binigyan ng time frame kailan. Pero sinabi niya, "I will heal all your diseases." Hindi lang po kaya ng Panginoon. Gagawin niya, napapagalingin tayo. Ang tanong, nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Diba? Most of the time, we do not trust the Lord with even the small things in our lives.
Pag malala na yung sitwasyon, tsaka tayo tatakbo sa Panginoon. Dapat bago pa lumala yung sitwasyon, bago lumaki yung problema, takbo na sa Panginoon. Lord, sa kaluluwa mo ko dito, I will face something I know, I can feel it, I can see it. Samahan mo ko, Lord. Ganon. Huwag mong takbuhan ng Panginoon pag nandun ka na sa dulong-dulo ng dulo. Takbuhan mo, Lord, bago pa magsimula ang problema, ang trouble. And the Lord will be with you to guard you, to protect you, if you surrender your life to Him. Diba? Because if you let God, kapatid, He will perfect you. That is His plan. Ikaw i-perfect, iayos, ilagay sa tama, ilagay sa magandang lugar, i-bless, pagalingin sa mga sakit, bigyan ng magandang blessing sa buhay. He is perfecting you. He is perfecting all of us. That is His plan. Yun ang pangarap ng Panginoon sa ating buhay. Kaya when you pray, you decree and declare. Lord, I decree and declare blessings upon my life, upon my family, upon my son or daughter, upon my wife, upon my husband. This is my prayer, O God. I decree and declare healing, recompense, victory, vindication, resurrection, restoration, diba? Of whatever the enemy stole in my life, I'm decreeing and declaring restoration. Diba? Blessings upon blessings, complete healing, breakthrough. Ganun tayo dapat manalangin, kapatid. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, ganun ka dapat tumawag sa Panginoon. Pray ka lang ng pray. Takbo ka lang ng takbo. Diba mayroong parang quote na acronym ang tawag niya? Push, pray until something happens. Pray until something happens. Push. Push ka lang ng push sa prayer, kapatid. Knowing na ang Panginoon, yun yung plano niya. Because He is the author and the finisher of your faith. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya. Ipiperfecto niya yung sitwasyon mo. Kahit hindi yan perfecto, ipiperfect niya para sa'yo. Para maging maayos ka lamang. Kasi mahal ka niya. That is His plan for you. Why? Kapatid, He has already given His life for you and me. Anong hindi kayang bigay ng Panginoon sa atin? Diba? Kaya nga doon sa nabanggit natin na verse last Sunday, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, pag tinanggap natin siya, kapatid, He will even exchange people for us, nations, in exchange for us, para hindi lang tayo mapahamak kasi mahal niya tayo. Alam ng Lord niya sa kanya, kapatid. Alam niya kung sino yung Judas, alam niya kung sino yung Pedro. At kung ikaw ay Pedro, sa tingin mo iiwan ka ng Diyos? Napapatanong tayo minsan, may pag-asa pa ba? May gagawin pa ba ang Lord sa buhay ko? Tandaan mo yung kanta, yung kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos, di ako malulunod, di ako masusunog, kasama natin ng Diyos. Kasi kung kasama mo ang Diyos, may pag-asa. Hindi ka niya iiwan. And when the time comes na pinupuntiri ka ng kaaway, attacking from every direction, napapaisip ka na parang wala nang pag-asa, wala nang gagawin ng Lord. Tandaan mo, kasama mo ang Panginoong Hesus at hindi ka niya iiwan, pababayaan lang. Kapit lang, kapatid, kapit ka sa Panginoon sapagkat siya ang tutulong para maresolba lahat ng iyong pinidaraanan. Dinan ka ng Panginoon dyan, dinala ka niya dyan, ilalabas ka niya dyan. Yan ang gawain ng Panginoon. Hindi po siya, pag dinala ka niyan, iiwan ka niya doon. Hindi ganun ng Panginoon. When He puts you into a situation, into a challenge or a problem, when He allows those things, tandaan mo, ang kaaway ay naglagay sa iyo sa problema. Hindi ang Panginoon, but God allowed it. Kung pinabayaan ng Lord na mangyari yun, then for one thing for sure, remember that God is the author and the finisher, the perfecter of your faith. He just wants you to grow up. He wants you to mature, to go to the next level. You cannot go to the next level kung walang problema, kapatid. Naintindihan mo ba yun? Sino dito naglaro ng mga computer games? Super Mario Brothers, di ba? Before you go to the next level, mas mahirap yung dadaanan mo. Para sa next level, kaya mo na. Kapatid, kapit lang. Kung gusto mong pumunta sa next level, kasama ang ating Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Remember that He is for you. Yan ang salata ng ating Panginoong buhay. Salamat sa Kanyang mensahe na binigay sa atin lahat. And pinupuri natin ang ating Panginoon.
Kapatid, maybe this is the first time that you're hearing this message and you do not know me, you do not know Ancient Doors Church, and you might not know Jesus Christ, hindi mo siya kilala. Kapatid, pag tayo dito sa mundo na to, lahat tayo meron tayong destinasyon. Mawawala tayo sa mundo na to, mamamatay tayo. Hindi natin alam kung anong oras o kung anong panahon because no one can predict that. But isang bagay hindi natin maiwasan yung pagkamatay. Either you live 100 years or more, we don't know. But when we die, dalawa lang ang pupuntahan mo. Hell or impyerno or heaven or langit. Surely, you would never want to go to hell or impyerno. And if you want to be assured na makapunta ka sa langit balang araw, you have to do something. Ano kaya kapatid yung dapat mong gawin para maka-assure ka na makapunta ka sa langit balang araw? Sa langit kapatid ay buhay na walang hanggan. Kapatid, may nag-sacrifice ng buhay niya para sa'yo. 2,000 years ago, sa krus ng Kalbaryo namatay. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. He died for you in all our sins, lahat tayo. Para siya na yung maging ultimate sacrifice, maging representative na imbis tayo ang pupunta sa impyerno sa ating mga kasalanan, siya na lamang ang naging final sacrifice. Pero dahil siya mabuti, no, hindi siya kapunta sa impyerno, hindi siya naging parte ng impyerno. Pero ginawa niya yung para tayong matubos sa ating mga kasalanan. Now, if you will believe in Him that He died on the cross 2,000 years ago, and He rose again after 3 days to give you life eternal, if you will believe that and you will repent of your sins today, tanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay today, then you will have that eternal life, the gift of eternal life from Christ Jesus our Lord. Kapatid, if you want to receive that, pray with me today. Manalangin tayo. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Ako po yung humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Ako po yung humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, O Diyos. Patawarin mo ako. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos at tagapagligtas ng aking. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. na regalo mo sa akin. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, makakasama kita sa langit balang araw. makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandirito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuti tulungan mo akong maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Lord, Salamat, Lord, at niligtas mo ako. at niligtas mo ako. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Panginoon. Salamat mo, Panginoon, Salamat din sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay mo ulit pagkatapos ng 3 araw. at pagkabuhay muli pagkatapos ng tatlong. Tinatanggap kita Tinatanggap kita ng buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen, at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God wants to work on your life, kapatid. And if you want to know more about Jesus Christ, we have resources for you in Ancient Doors Church. Reach out to us via social media platforms and we will be more than glad to have you out. Congratulations sa iyo, kapatid.